Hello mga ka-farmers, good afternoon. So ngayong araw na ito mga ka-farmers, isupunta naman kami dito ngayon sa bundok. Babalik naman kami at kukuha naman kami ng native pigs mga ka-farmers, yung pinaalagaan ni Tito. So may ano si Tito doon, may dalawa yung kanyang parte. So kukunin niya mga ka-farmers. So tara mga ka-farmers, samahan nyo kami sa aming pagkukuha ng biik. So yan mga ka-farmers, yung daan makitid kasi dito kami dumaan para malapit lang. Tsaka kasi kung dumaan kami doon sa daanan na yung main na daan ng mga ka-farmers is sobrang malayo talaga. So dito kami dumaan para malapit kami makaabot doon sa sa pupuntahan namin mga ka-farmers. So yan mga ka-farmers, so kapag hindi ka sanay sa ganitong daanan, maano ka talaga, yung yung puno ng kawayan ay maaapakan mo. So matutusok ka talaga. So kailangan talaga ng daan. Pag dumaan ka dito sa puno ng ng mga kawayan na ito, is mag-ingat ka talaga. Baka matusok ka ng ng kawayan. So yan na dito yung daanan nila. Sobrang talaga. Sobrang sukal. Pero at least mga ka-farmers, maganda talaga dito kasi fresh yung hangin. At saka kapag dito ka mag-aalaga ng mga native pigs, wala ka talagang wala ka talaga ditong kaaway ng mga kapitbahay kasi malayo sa kabahayan. Tsaka ikaw lang dito nag-iisang nakatira. So ayan sobrang dami talaga ng puno ng kawayan. Kasi ito yung pinagkukunan nila ng ng hanap buhay, yung mga kawayan na ito. Kasi yung yung maasin mga ka-farmers, is tinatawag siyang bamboo capital ng Panay. So ayan, kilala ang maasin sa sa kawayan mga ka-farmers. Ito ang ginagawang pang sa nung una, nung hindi pa gumagamit nung kawayan pa yung ginagamit na stick ng ng mang-inasal, is dito sila kumukuha ng ng pangtusok sa manok na ginagamit nila. So ayan, so ganyan kakilala yung yung maasin dito. At hanggang sa Manila, kilala talaga kasi sila yung nagsusupply ng mga ng mga kawayan na pang ihaw-ihaw ba, yung tinutusok-tusok sa mga fishball. So ganyan. Yun yung produkto dito ng ng aming bayan mga ka-farmers. So ayan. Mataas ang mataas yung bangin. So ayan dito, mag-ingat-ingat ka lang dito. Kasi baka madulas. Kapag hindi ka sanay, madudulas ka talaga mga ka-farmers. So ayan. Nandun na sila. So ayan, ito yung mga kawayan na kanilang pinutol. So ayan mga ka-farmers, ito yung trabaho nila. Puputol ng kawayan. At doon na yung yung native pigs na pagkukunan namin. Ito yung kanilang payag. Ayan. Sabi. So ayan grabe maganda dito. Kasi walang kapitbahay. So kung pag marami yung biik mo dito na alagaan, ay, sobrang ganda talaga dito mga ka-farm. Ito. Ayan malapit yung kanilang pinagkukunan ng tubig. Is malapit na talaga. Mayaman sila sa tubig. Ayan. Diba? Maganda talaga dito. Ayan, kanilang baboy. Kanilang payag. Grabe, sobrang ganda dito ng kanilang lugar mga ka-farmers. So, ayan. Meron silang puno ng puno ng papaya. At doon sa ibaba mga ka-farmers, nandyan na yung ilog. Ayan naririnig yung pagaspas ng tubig. Ayan. Ito, grabe. So kapag dito lang ako mga ka-farmers, kasi gusto ko talaga mga ganitong lugar. Ay, Diyos ko. Ubos na yung yung puno ng wild
Yan, mas mayroong saging mo yan, oh. Yan. Ang tawag ito sa amin is pakul. Iwan ko sa Tagalog kung anong tawag dyan. Pero yan yung wild banana. So yan po din yung pakain sa mga native pigs, mga ka-farmers. So yan ang dami, oh. Grabe talaga. So, kapag masipag ka lang dito sa bundok, pag marami ka talagang alagang baboy dito, kung hindi talaga mawawala ng pagkain yung alaga mong baboy. Kasi marami ditong saging, oh. Ayan. Grabe talaga. Sobrang ganda dito sa kanila, mga farmers. So ngayon lang ako, mga farmers, nakapunta dito. Kasi hindi ako masyado makaalis sa bahay kasi marami akong trabaho. So ako yung inutusan ni Tito na magkuha ng kanyang ng mga biik. So ganyan, makakagala ako, makakapunta ako. Pero kapag wala, mga ka-farmers, at gala ng gala lang, hindi ko po yung ugaling mga ganyan, kasi iniisip ko kapag gala ako, wala naman akong makukuha. So ayan, kailangan talaga na yung time natin is kailangan talaga trabaho tayo. Pero wag naman natin abusuhin yung ating katawan. Sa tamang oras lang, mga ka-farmers, pahinga din tayo. So ayan, oh, grabe talaga. Ganda kanilang lugar. So ayan, mga ka-farmers, so ay Diyos ko, maano pala dito, nakakatakot din. Kasi malapit sa sa bangin. Ayan, no, yung sako na laglag doon sa ilalim, mga ka-farmers. So ayan, no, meron silang tanglad. Ayan, no, tanglad, lemongrass, mga ka-farmers. So ang ganda. Mamaya, mga ka-farmers, singi tayo dito ng lemongrass. Ayan. Siyempre, panglagay, mga farmers, sa tinulang manok. Maganda ito sa mga tinola, mga farmers. Ayan. Grabe, meron din silang ang tawag ito, Moringa oleifera. So ayan, no, scientific name niya, Moringa oleifera. Ano pala ito, tawag dito? Malunggay, mga ka-farmers, sorry. Ayan, no. Malunggay pala ito. Ayan. So yan ang kanilang bahay, oh. Paminsan-minsan lang sila, mga ka-farmers, dito nakatira. Nung una dito sila nakatira. Pero kapag umaga umuwi sila, kaya nito nangyari sa kanilang bahay, oh. Pero yung kapag umaga, dito lang nila pinupuntahan nila yung kanilang bahay na ito, mga ka-farmers. At dito sila nagpapahinga. Pag gabi umuwi sila. Hindi sila nagsistay dito. Pero hindi naman yung kanilang alagang baboy is safe naman, mga ka-farmers, kasi kilala dito si Tito. So hindi yung mga ibang tao hindi naman nila pinapakialaman yung mga alagang baboy. So ayan, oh. Grabe. So ayan. Grabe. So ayan, yung hinahanapan ni Tito yung mga alagang yang native pigs ng mga biik, kasi doon pumunta sa ilalim mo doon, no? Sa sapa na yan, mga ka-farmers, at doon sa ilalim yung yung tawag dito, yung ilog. Ito yung bukid. So yung mga ka-farmers, nang sumisigaw sila kasi dito na daw yung mga biik muuwi na. So tingnan natin, mga ka-farmers. O yan na, dito na yung mga biik, mga ka-farmers. Ayan, 5 lang yung kanyang anak. So ayan. Okay lang. So yan, ito yung mga wristbacker ko, mga ka-farmers. Hapon ako kumuha ng biik kasi wala akong kasama. Sila yung mga kasama ko. Nag-aaral pa sila nito. Pagkatapos na mag-aral, sinamahan ako, mga ka-farmers, na pumunta dito at kumuha ng biik. Parto. Nan. So yan, mga ka-farmers, pauwi na kami. Ayan. Kuha na namin yung kanyang biik. So ayan. So mga ka-farmers, yung biik is hindi masyado siya kasi tawag dito, mabigat, kasi yung kinakain niya is ipalang ng palay. So mas maganda talaga kapag ipa ng ng mais. Medyo mabibigat, mga ka-farmers, at hinahaluan ng ipa ng palay. Mas balansi na mabigat siya. Pero kapag ipa lang ng palay, mga ka-farmers, at syempre kapag hindi pinapakain ng mga madre de agua,
is yung kanyang ano, yung kanyang kilo is hindi masyadong mabigat mga ka-farmers. Magaan lang yung kanyang kilo. Pero at least mga farmers, nakikita nyo naman yung kanyang mga biik is maganda yung katawan. Pero kaso lang, hindi mabigat. Pero okay na yun. Kahit papaano meron din tayong mga blessings mga ka-farmers. Yan lang talaga dito sa probinsya, kapag masipag ka lang. Siyempre mga ka-farmers, yan ang ginagawa ni Tito. Kahit papaano mga ka-farmers is makatulong din siya sa mga farmers dito na pinapaalagaan niya yung kanyang mga baboy. At saka siyempre yung mga farmers is meron din silang mapagkukunan ng kanilang hanap buhay. Kapag makabenta sila ng biik, ayan, bilhin nila kuno daw ng bigas kanina. So yung pinagkukunan namin ng biik mga ka-farmers, 6 yung biik. Kaso sa iba siya nagpapabulog. So yung papabulog mga ka-farmers is kinukunan pa yan ng isang biik. So yung natira, 5 na lang. So yung kanyang yung kanyang tawag doon, yung hatian nila ni Tito is 2 at saka hati sila sa isa kasi 5. So dahil naawa din si Tito at syempre ako nagsabi kay Tito na syempre consider din natin na yung taong nag-aalaga ba. Kasi mahirap din sila mga ka-farmers eh. Kaya yun, yung hatian nila is 3 yung nag-aalaga, is 2 lang yung kay Tito. Kasi tapos nagsabi yun si Tito, kasi yun yung Tito ng stepfather ko na ibibenta niya daw yung isa kay Tito. Kasi wala sila daw kung pambili ng bigas. So yan. Kahit paano mga ka-farmers, makakatulong din tayo sa komunidad at sa mga ating mga farmers dito. Na syempre, meron silang mapagkukunan ng kanilang hanap buhay. Ay, pasensya na kayo mga ka-farmers kung hinihingal ako. Kasi mataas yung yung bangin. So ayan, yung 2 yan, isa lang yung dapat yung kasama ko. Kaso yung isa nagsabi sa akin na yung isa lang yung naka-black. Lang yan yung sinabihan ko na samahan niya ako. Kaso yung isa, yung kanyang yung kanyang kapatid na matanda sa kanya, nagsabi na magsamay daw siya. So ayan, nagsinama ko na lang. Kahit paano mga ka-farmers, meron din akong katulong. At saka makapag-video ako mga ka-farmers. Ay, Diyos ko mga ka-farmers. Sobrang taas ng pero okay lang kahit paano. Meron tayong maka-exercise tayo. At syempre, maganda rito sa katawan natin. Ay, sobrang taas. Yan. Grabe. Ayan. Taas yung banglid. Yung bangin. Tawag dito sa amin sa Iloilo, banglid. Pero sa Tagalog, bangin. So yan, kahit paano mga farmers, ang mga yung manonood is yung amin ditong salita is karaya. So yan, yung banglid means, mga farmers sa Tagalog is bangin. Yan, banglid tawag namin dito. Ay. So yan. Kanina doon kami dumaan. So ngayon, dito na lang kami dadaan. Kasi mas dito yung yung daanan mas malaki. At saka walang mga masyadong mga natumban o na bagsakan ng mga puno. To. So ayan. Doon yung yung nagkukunan namin ng biik doon siya sa doon siya sa kabila na kidaan. So kami dito na lang kami makidaan para kasi parang mas malapit dito. Pero mas malayo pala dito, malapit dun sa kabila. Pero dito kahit may medyo malayo-layo yung daan, pero okay lang kasi malaki yung daan. Hindi ka katulad doon sa pinagdaanan na sobrang talaga mga farmers doon, sikip. Ayan, bangin naman. Okay lang kahit papaano.
exercise na din sa katawan. Ayan. Kawayan. Bangin. So ayan, dito na. So itong malawak na pinaglagyan ng bob wire mga ka-farmers. O ang tawag dito sa amin, alambre. So sa Iloilo, tawag naman dito sa mga karaya. So ayan pinagtaniman niya ng mga ng mga sa loob ng kawayan para hindi tawag dito ng kalabaw. So ayan tawag dito sa amin trangka. Yan, para hindi makapasok yung kalabaw. Ayan. Yan ang mga purpose mga ka-farmers. Kapag doon hindi nila malagyan ng o masira or kapag bukas yung yung ganito mga ka-farmers is pupunta dito yung kalabaw. Kaya nilalagyan ng ganitong lock. Itong purpose para hindi makapasok sa mga pananim ng iba. Ayan, yung kalabaw, baka, ganyan. Kasi marami pa rin dito mga kalabaw. Kasi yung kalabaw mga ka-farmers, yan yung doon, kalabaw doon. Hindi masyadong makita. Yung kalabaw kasi yung hinihila na yung yung mga kawayan ganito. Yan, hinihila niya yung kawayan papunta doon sa ilog. Saka yung kawayan is ginagawang pinagdudugtong-dugtong at saka lang sa tubig. So ayan, pag malakas yung daloy ng tubig, dinadala ng agos ng tubig yung kawayan. At saka doon sa baba, siguro mga 1 hour yung isang oras siguro, napalutang-lutang yun sa sa ilog at saka doon ibibenta. Ay, sa panghirap. So ayan mga ka-farmers, kumakain na silang dalawa. So ayan, gabi na kami dito dumating. Makulimlim na pala, hindi masyadong gabi, makulimlim na. So ayan kumakain na sila. Ayan, okay lang kahit pa paano maliit sila, pero lalaki din silang dalawa. Kasi yung pinapakain is ipa na ng mais, hindi na puro ipa ng palay. So mabilis silang lumaki nito. Kasi yung ipa ng palay at saka yung mga trekantera, daw ng saging is mabilis lumaki sila at mabigat yung kanilang kilo. Ayan. Mga mga 3 weeks lalaki na sila nito mga ka-farmers. So ayan mga ka-farmers, makulimlim na. Ayan, makulimlim na yung So ayan mga ka-farmers, dito ko lang muna pinakain yung aking mga alagang native pigs. At doon sa ibaba, mapapakain pa ako doon. So maraming salamat sa walang sawang pagsusupport at panonood sa aking YouTube channel. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Happy farming mga ka-farmers!